May mga tagpong maaaring hindi angkop sa mga bata at sensitibong tagapakinig. Ang inyong mapapakinggan ay naglalaman ng tema ng kababalaghan, paranormal, karahasan, at mga kwentong maaaring makapagbigay ng matinding takot at pagkabahala. Ang ilan sa mga salaysay ay hango sa paniniwala, testimonya, at malikhaing interpretasyon para sa layunin ng libangan at pagkukwento. Kaya sit back, relax, buksan ang inyong isipan, at samahan nyo kami sa mundo ng hiwaga at lagim. Maligayang pagdating po sa Takot Tonight. Naniniwala ba kayo na hindi tayo nag-iisa sa loob ng sarili nating tahanan? Hindi ko tinutukoy ang mga kapamilya natin o kasambahay. Ang tinutukoy ko ay ang mga nilalang na nauna pa rito bago pa man naitirik ang unang poste ng bahay natin. Mga matang nagmamasid mula sa mga sulok na hindi abot ng liwanag. Mga paang naglalakad habang mahimbing tayong natutulog. Ako si Maya. Virtual assistant ako sa isang kumpanya sa US. Kaya sanay ako sa puyatan. Sanay ako sa katahimikan ng madaling araw dito sa Malabon. Alam niyo naman dito, masikip, dikit-dikit ang mga bahay, at madalas bahain. Pero ang bahay namin, medyo kakaiba. Tinatawag ko siyang parang paraiso sa gitna ng semento. Maaliwalas ang loob ng bahay. Presko ang simoy ng hangin at punong-puno ng mga halaman at bulaklak. Ang nanay ko, siya ang reyna ng mga plantita. Lalo na nung pandemic, naging gubat na ang pakuran namin. Orchids, ferns, snake plants, lahat yata ng uri ng halaman meron siya. At sa gitna ng lahat ng yon, ang puno ng mangga. 7 kami sa bahay. Si nanay, si tatay na isang grab driver, ako na panganay at isang single mom kasama ang anak ko, ang 2 ko pang kapatid na babae at lalaki, at ang bunso naming lalaki. Madami man kami sa bahay. Hindi naman chaotic. Masaya naman kami. Pero nagsimula ang lahat sa isang bakas ng putik. Isang umaga, pag uwi ni tatay galing sa biyahe, nagtaka siya. Pagkapasok niya ng gate, may mga bakas ng paa. Maliliit, maputik. Mga bakas na umaabot hanggang pintuan ng bahay namin. Akala ni tatay, yung bunso namin ang naglaro sa labas at pumasok nang hindi malang nagugas. Pinagalitan niya ang kapatid ko. Pero umiyak lang to. At hindi daw siya yon. Nasundan pa yon. Minsan, nakikita ko din ang mga bakas ng paa na maputik na umaabot hanggang sa pintuan ng kwarto ko. Hindi namin maipaliwanag. Hanggang sa isang gabi, habang naghahapunan kami, sabi ni nanay, "Hayaan nyo na. Bisita lang yan. Kaibigan ko yan." Nagkatinginan kami magkakapatid. Akala namin nagbibiro lang si nanay. Pero seryoso ang mukha niya. At sinabi niya sa amin ang tungkol kay Usbong, isang duwende. Si Usbong raw ay isang duwende. Pero hindi raw ito gaya ng mga napapanood sa pelikula na nakasuot ng matulis na sombrero. Inilarawan siya ni nanay.
Mayumanggi ang balat. Mahaba ang itim na buhok. Matulis ang tenga. At may suot na kulay berde na tila may mga disenyong burda. Malaki ang mga mata nito at may kahabaan ng mga kuko. Mukha lang daw tong madungis pero wala itong amoy. Sabi ni nanay, si Usbong ang dahilan kung bakit hitik sa bunga ang mangga namin at kung bakit buhay na buhay ang hardin. At kahit matagal na mainit ang panahon, hindi basta-basta nalalanta ang mga halaman ni nanay. Pinipili lang daw ni Usbong ang pinapakitaan niya. At ang nanay ko ang napili niya dahil sa pagmamahal nito sa kalikasan at sa pagpigil ni nanay na ipaputol ang puno ng mangga nun. Mabait naman daw si Usbong. Nakikipaglaro rin daw si Usbong sa aso naming si Pedro. Kaya pala kung minsan, nakikita namin si Pedro na nagtatatakbo, kumakahol sa hangin at kumakawag ang buntot habang nakatingin sa ilalim ng puno. May halong pagkamangha at tawa ang naging reaksyon namin sa kinuwentong yun ni nanay. Siyempre, lalo na ako, ang unang pumasok sa isip ko, ang galing ni nanay magkwento. Parang hindi joke. Nakabuo siya ng imaginary friend at may detalye talaga. Pinagpatuloy ni nanay ang pagkukwento habang kami naman ay hinayaan na lang siya. Usbong nga daw ang pakilala ng duwende sa nanay ko. Isang kaibigan at tagapagbantay. Ang sabi pa ni nanay, nakikita niya minsan si Usbong na nagdadasal sa ilalim ng puno. Dinadasalan daw nito ang kalikasan. Sabi daw ni Usbong, ang mga puno ay hindi lang basta puno o kahoy. Ito ay buhay. Ito ang kanilang portal. Ang kanilang tulay sa pagitan ng mundo ng mga tao at ng kanilang tribo. Mahigit 1 siglo na raw silang naroon bago pa man dumating ang mga tao. Utang na loob ni Usbong kay nanay ang pananatili ng puno. Dahil nung balak itong ipaputol ni tatay para magpalawak ng garahe, si nanay ang tumindig at nakiusap na wag na tong putulin. Ayon daw kay Usbong, ang bawat tahanan ay may mga nakatira na hindi nakikita ng karaniwang mata. Yung mga tinatawag nating elemento. Hanggat may mayayabong na puno at halaman, doon sila nananahan. Ngunit, hindi lahat ng mga nilalang na gaya niya ay nakikipagkaibigan sa tao. Pinipili lang nila ang mga pusong dalisay. Dahil may likas daw silang kakayahan na mabasa ang tunay na niloloob at isipan ng sinuman. Kahit hindi sila direktang nagpapakita o nakikipag-usap, lihim daw silang nagbibigay ng biyaya sa mga taong nakatira sa bahay. Lalo na kung nakikita nilang ang mga tao ay nangangailangan. May kakayahan din daw ang mga duwendeng gaya niya na ilayo sa kapahamakan ng isang pamilya. Basta't nananatiling matiwasay at payapa ang pagsasama sa loob ng bahay. Kabaliktaran nito, labis na kinasusuklaman daw ng mga duwende ang kaguluhan.
ang mga pamilyang laging nag-aaway at puno ng negatibong enerhiya. Yun daw ang nagpapahina sa kanila. Sa halip na makihalubilo sa mundo ng mga mortal, nananatili na lamang sila sa loob ng kanilang mga puno at hindi na muling bibisita sa bahay na laging may sigalot at ingay. Isang paglilinaw daw ni Usbong, hindi sila nakatira sa mga punso dahil bahay yun ng mga anay. Ang kanilang uri ay naninirahan sa mga puno at halaman. Mas marami raw ang kauri nila sa mga probinsya, kung saan malalawak ang kagubatan at matatayog ang mga bundok. Si Usbong pala ay may taas na hanggang hita ng isang karaniwang tao. Bagamat hindi daw siya laging nariyan sa lahat ng oras, malaki ang pasasalamat ni nanay sa kanyang presensya. Kaya pala paminsan-minsan, nakikita namin si nanay na nag-aalay ng pagkain at inumin sa paanan ng puno sa bakuran namin. Tanda daw yun ang pagkilala at pasasalamat sa aming munting kaibigan. Sumobra na yata ang pagiging nature lover at plantita ng nanay ko. Pero alam ko namang hindi nasisiraan ng bait ang nanay ko. Sadyang ganyan lang talaga siya at mabuti naman talaga si nanay. Pinahayaan na lang namin siya dahil sa ganyan siya masaya at hindi naman to nakakaabala sa pamilya. Tutok lang siya sa paghahalaman at pagiging isang mabuting ilaw ng tahanan namin. Isang madaling araw, hindi pa ako makatulog nun. At tapos na ang shift ko sa trabaho. Nakaharap ako sa laptop at tamang browse lang sa YouTube. Tulog na din ang baby ko sa crib niya. Habang nasa kalagitnaan ako ng ginagawa ko, nakaramdam ako ng malamig na pagdaan ng hangin sa braso ko. Napatingin ako sa electric fan at hindi naman to direktang nakatutok sa akin. Chinek ko ang bintana, sarado naman. Chinek ko ang pinto, sarado din. Sa gilid ng paningin ko, yung tinatawag nating peripheral vision, nakita kong bumukas ang pinto ng kwarto ko. Isang maliit na mukha ang sumilip. Isang maliit na nilalang na may puting buhok at nanlilisik na mga mata. Hindi ko alam kung dahil ba sa antok o malikmata kaya ako nakakita ng ganun. O dahil baka nadadala na ako sa mga kinuwento ng nanay ko tungkol sa duwende. Kinuwento ko yun kay nanay kinabukasan. Akala ko hindi niya to seseryosohin. Pero naging curious din siya. At ang tanging natandaan ko lang talaga, basta maliit na muka at may puting buhok. Masyadong mabilis ang pangyayari. At nawala din naman. Sabi ko nga, ay baka dahil inaantok lang ako nun. Kinausap daw ni nanay si Usbong sa ilalim ng puno. Ang sabi ni Usbong, masamang pangitain daw ito. Ang duwendeng puti ang buhok ay mula sa tribo ng mga pilyo at mapanakit. Sila ang mga mapagmataas na uri na hindi basta-basta nagpapatawad kapag nagambala. May marka daw sila sa noo. Isang itim na bilog. Doon na nagsimula ang sunod-sunod na
masasabi kong kakaibang pangyayari sa bahay namin. Meron kaming estatwa ni Mama Mary sa altar. Mabigat na estatwa na imposible ring mahulog ng hangin. Isang araw, natagpuan na lang namin na basag-basag na to sa sahig. Si tatay naman, nagising na may mga kalmot sa braso. Na tila nanggaling sa maliliit na kuko. Hindi naman daw siya nakipaglaro noon sa aso naming si Pedro. Basta na lang daw naramdaman niyang mahapdi ang braso niya. At pagtingin niya, may mga sugat na siya. Nagkasakit naman ang kapatid kong babae. Sobrang taas ng lagnat. Malapit na siyang dalhin sa ospital noon. At natatakot na ang nanay at tatay ko, baka kasi magkakumbulsyon. Pero matapos humingi ng tulong ni nanay sa kaibigan niyang duwende, bumaba din kalaunan ang lagnat niya. Maaaring nagkataon lang yung nangyari sa kapatid ko. Pero yung mga kalmot sa tatay ko at pagkabasag ng imahe ng Mama Mary, medyo nakakabahala. Maghahating gabi. Tahimik na ang buong bahay. Sarado na ang mga ilaw at tulog na ang lahat. Nagising ako sa iyak ng baby ko. Pinalitan ko siya ng diaper nun. At pagkatapos, ay bumaba ako sa kusina para kumuha ng tubig. Pagbukas ko ng ilaw, nakita ko ulit yung maliit na nilalang. Mas maliwanag na. At mas naaninag ko na ang muka. Nakaupo siya sa tabi ng rice cooker at nakangisi pa sa akin. At biglang lumundag papunta sa akin. Hindi na ako nakakuha ng tubig nun. Napasigaw ako at kumaripas ng takbo paakyat. Hindi ko na din sinara ang ilaw. Naniniwala na ako sa nanay ko. Ako mismo, nakakita ng duwende dito sa bahay namin. Hindi ko akalaing totoo ang mga kinukwento ni nanay. Pero hindi ito yung klase ng duwende na inaasahan ko. Akala ko, mabait at kaibigan daw namin. Pero bakit nananakot? Dapat, yung usbong na lang ang nakita ko. Baka okay pa kahit papano. Itong nagpakita sa akin, mukha ngang masama. Kinuwento ko kay nanay yung nakita ko. At sabi ko nga, ay may puting buhok. May bilog na marka sa noo at mahahaba ang kuko. Hindi nga daw si usbong yun. Ibang duwende daw yun. Hindi daw nananakot si usbong. At hindi yun magpapakita sa amin kahit kaibigan pa niya ito. Hanggang isang araw, nagkwento sa akin si nanay. Sinasalisihan daw ng masamang duwende si usbong. Lumalabas din daw to sa portal sa puno para gambalain kami. Yun daw ang bumasag sa imahe ng Mama Mary at ang sumugat kay tatay. Yun din nga ang nagpakita sa akin sa pinto ng kwarto at sa kusina. May pinakita sa akin si nanay. Isang itim na bato. Parang marmol. Medyo makintab to
at may init na nanggagaling sa loob. Galing daw yun kay Usbong. Handog sa amin bilang proteksyon para hindi na makapasok sa bahay ang masamang duwende. Mula nun, wala nang mga kakaibang nangyayari pa sa bahay. Pero syempre yung takot, hindi na nawala sa akin. Nakita na kasi mismo ng dalawang mata ko na totoo ang mga duwende. Paminsan-minsan kasi, sumasagi din sa isip ko yung anak ko. Sanggol pa lang siya, kaya may kaunting pangamba na baka siya naman ang pagdiskitahan. Pero nagpapasalamat na din ako kay Usbong. Hindi ko man siya nakikita. Alam kong binabantayan niya naman talaga kami. Ngayon, tuwing dadaan ako sa bakuran namin, lagi ko nang binabati ang puno ng mangga kahit mukha akong ewan. Nagsasabi ako kay Usbong palagi ng hello at babay kapag umuuwi at umaalis ako ng bahay. Tuwing makikita ko naman si nanay na nag-aali ng pagkain sa puno, hindi na ako natatawa. Dahil kung minsan, nagbibigay na din ako ng snacks. Ang galing, no? Akalain mong may duwende talaga. Kakaiba talaga ang mundong ginagalawan natin. Yung dating inaakala natin na kwento-kwento lang at alamat. Ako mismo, nakakita ng aktwal na duwende. Dahil sa mga nangyaring to, natutunan ko ring alagaan ang kalikasan. Kapag pinangalagaan natin ang mga puno at halaman, hindi lang kalusugan ang kapalit nito, kundi pati na rin ang kabutihan mula sa mga nauna sa atin sa mundong to. Sinasabing, swerte ang balik nila kung mabuti tayo, at malas naman kung hindi. Ang mahalaga ay maging mabuti tayong tao sa ating kapwa, sa mga hayop, at sa kalikasan.